Galing ako sa work. Daanan ko muna si Pars at si Mixo dito. Si Mixo kasi masama yung pakiramdam niya kagabi. Kita ba yung eye bag natin dyan? Nagka-flu na naman si Mixo natin kagabi. Pero sabi ni Pars today is okay lang siya. At dapat diretso na ako dun sa ating Mr. Bean. Kaya lang kailangan pick up yung sasakyan ni Pars. Hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba sa inyo na nasira yung sasakyan ni Pars at pinaayos niya last week at today is kailangan pick up. So kaya ako dumaan muna dito sa bahay bago mag Mr. Bean. Sana lang gising na sila kasi kanina pa ako tumatawag, hindi man ako sinasagot today. Pars natin. Gising na. Moy! Moy! Bakit di ako naririnig? I also miss you. It's look, you're hot. Are you okay? Huh? Yeah. Mainit siya ba? Ano nga muna ako? Saglit lang Mixo because I'm gonna use toilet. Yeah, it's been raining. Since morning. Mixo, come here. Mata! Ang cute nung bata. Pula-pula yung pisngi. Ay! Ang sarap nung lamig ba? Pag doon sa loob ng bahay ay mainit. It's not so cold, Rakas. Ei tunnu mitenkään. Joo. Because sometimes it's really feel cold. But today it's just like chill. Ayun. Ano yung naririnig kong kumakalabog? Yung kalabog-kalabog talaga dyan, ha? Ayan. Punta muna kami ng pick up na natin yung sasakyan first. Tapos galing dun sa shop kung saan pipick upin yung sasakyan niya. Doon na ako diretso. Papunta sa ating Mr. Bean. Ay, inaantok ako. Maaga akong natulog kagabi. Kasi nga gusto ko ng 8 hours na tulog. Kaya lang, Mixo ay masama ang pakiramdam kagabi. Hindi ako nakatulog. Siguro nakatulog lang ako ng 1 oras. Gising-gising yung tulog ko ba? Yung parang yung konting ubo ni Mixo, nagigising ako agad. Okay, let's go. You ready, Mixo? Yan. So, okay na yung sasakyan ni Pars. Transfer ko lang si Mixo natin at ano ba yung andito? Wala naman andito. Bakit binuksan ko yung likod? Si Mixo lang naman yung ita-transfer natin dun sa sasakyan ni Pars. May na-board na dito, oh. Come here. You go to easy car. Okay. Gusto pa naman niya yan. Ay, sus. Miss niya daw yung kanyang easy. Yo, kitos, Rakas. Kitos. Okay, you go na, you go. Ayan. So, sila pauwi na ako. Papunta ng Mr. Bean. Alas 4 na. Dating tayo dun kay Mr. Bean. Medyo madilim na for sure. Pero, pagtsagaan na lang natin yung dilim. Wala tayong magawa dyan. Ay, naku. Sana lang talaga ay sulit yung ating lakad today. Papunta dun sa ating Mr. Bean, di ba? Yan, samahan nyo ako. Papunta dun sa ating Mr. Bean. May sira yung sasakyan ni Pars. Ilang items ba yun yung ilang part ba yun na may sira dun sa sasakyan ni Pars? Pero inayos lang yung pinaka main talaga na problema dun para umandar siya. At after namin magbakasyon sa Pilipinas, ayun,
kailangan na naman ipa-check yung kanyang sasakyan, yung tinatawag namin dito na katsastos, para if makapasa ba yung sasakyan ni Pars na i-drive for this year. Every year na lang talaga inaayos yung sasakyan ni Pars. Kaya ang next goal namin is after ng bakasyon ay pag-ipunan ang pambili ng sasakyan ni Pars. Kaya lang medyo matagal-tagal pa. Ayaw kasi namin yung magkuha na naman ng sasakyan, kasi yung sasakyan na to ay binabayaran namin to siya monthly. Kung kukuha kami ng isa pang sasakyan para kay Pars, madodoble yung aming monthly sa sasakyan. So napagkasunduan namin ni Pars, after ng bakasyon ay pag-iipunan namin yung kanyang sasakyan. Bibili kami ng second hand lang, dahil sa work lang naman niya ginagamit yung car, at pag merong travel yung sasakyan ko naman talaga yung ginagamit namin, dahil ito brand new to siya. So everything is fine talaga sa sasakyan na to. Kaya lang yung kay Pars talaga 50-50 talaga yun, kaya sa work lang niya ginagamit yun. So let's hope na makapag-ipon kami before this year end. Tapos after ng bakasyon, unahin muna natin yung bakasyon, kasi pagdating natin sa bakasyon natin, for sure gagastos tayo ng medyo malaki-laki talaga. Wala ganyan, ginusto natin itong magbakasyon, Mars. So pagtiyagaan mo na lang, Mars. Kaya kayod tayo ng kayod nowadays para meron tayong pangbaon uwi ng Pilipinas ba. Oh my God, grabe yung snow, ang lakas. Maya na kasi may staff dun nagkuha ng ng cart. Patapusin lang natin yan siya dun. Tapos na kaya yan siya. Silip-silip para hindi tayo mahalata ba na magbalang tayo. Ayun siya dun. Ayun. Papasok na yung dun sa loob. Oh my God, grabe this. Wala kaya tao dun sa likod.
Mga isda na nakamiksa. Ang damak-mak na isda. Hindi na siya mapakinabangan. Wala. Mahina ang panagat ngayon. Ang snow lang ang malakas. Pero yung laman ni Mr. Bean, mga frozen na gulay at prutas. Oh, grabe ang lamig ng kamay ko. Ang bulas pa. Ay, Diyos ko po. Ah, kapal ng snow. Grabe oh. 2 beses ko na nga siya kinalkal. Tapos sa sobrang bigat ng black bag, dahil ang laman ay mga gulay at prutas na tumigas na ba, nahirapan na akong mag-alsa dun sa mga black bag na yun na nasa taas. Lamig ng aking kamay. Grabe, kinabahan ako sa natin, panahon. Ang lakas ng snow. Dito lang din siya banda. Doon banda sa amin, wala kanina. Yung papunta ako ba, pero ngayon na dito sa Mr. Bean natin, oh, lakas ng snow. Yan oh. Ilang minutes ba tayo doon? Wala talaga akong matinong makuha. Tapos hirap pa tayo kasi hindi ko alsa-alsa yung bin sa sobrang bigat na ba, dahil nag-froze na yung mga gulay doon na, alam mo yung mga cabbage. Hindi na kasi masarap yun pag na-defrost yung mga gulay. Uy, same lang po yan. I-try nyo po ilagay yung fresh na gulay or fruits, tapos ilagay sa freezer and then i-defrost nyo at babalatan nyo. Hindi na siya masarap. Actually, sinubukan ko na yan last year pa na kuha ng frozen. Ako, sayang lang yung mag-alsa-alsa ako, tapos pagdating sa bahay hindi siya mapakinabangan. Kahit yung orange, na-try ko yan na kumuha talaga ako ng orange kasi frozen pa siya, tapos nung hindi na siya frozen, kinain namin, hindi na masarap. Kaya sa mga nag-a-advise dyan na kunin yung mga gulay, kahit gustuhin man po namin kunin yun, hindi na po siya masarap, diba? Lakas-lakas ng snow. Tingnan nyo po. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Ang lakas ng snow today. Doon ako sa isang bin natin. I think wala din akong makuha dun ba. Frozen din yun. Mga gulay dun sa isang bin. Yan. Try natin dito. Kung meron tayong makuha, baka na-pick up na yung basurahan nila dito. Try natin. Okay pa kaya yun? Check natin.
Grabe ang tigas, oh. Kaya na, ang tigas. Parang mga bato. Nakuha ako ng onion. I think yung onion ay bagong tapon. Literal garbage. Wala. Yun lang yung kuha natin for today, Mars. Alright. Yun lang yung kuha natin. Natawa ako dun. Yung kamatis dun ba? Alam niyo po yung tunog ng julin. Ano ba sa Tagalog yung julin? Yung lalaro na maliliit na bola. Natawa ako kasi para na talaga siyang julin ba? Pag nag-abot yung mga julin na sobrang dami, tapos pag nayugyog, yun yung tunog niya. Yung ano dun kanina, kamatis. Ang nakuha natin today ay onion. Yan lang ang kuha natin. Bagong tapon yung onion. Uwi na ako eh. Hala. Sana lang talaga itong malakas na snow ay dito lang to siya banda. Pagdating doon sa malapit sa amin. Or kundi kahit half lang na way. Matapos tong malakas na snow. Hinakabahan ako dito ba kasi mahirap mag-drive, madulas ang daan, tapos foggy ang sa harap ko. Wala akong masyadong makita. Matutuwa talaga yung ating parsnip sa ating harbat kay Mr. Bean. Ang gaano? May swing-swing yung ating bag kasi walang masyadong laman. Ay nako, ako'y gutom na. Ano kaya ang niluto ng ating pars? Ah, nagluto yun si pars ng ano? Salmon. Everyday na tayo kumakain ng salmon. Pero okay lang. Asan yung ating cellphone? Kasi yung nakuha natin kahapon dun sa grocery mystery bag ba? Yun kasi ang plan ni pars na lutuin niya today. May naglilinis dito kasi napagalitan ng tatay. Kasi nagwawa siya dito sa kanyang mga laruan. Galitan daw yan ng tatay. Kasi kinalat niya yung laruan. Kalat niya, ligpit niya. Hindi nga niya ako pinapansin eh. Kita. Pinapansin niyo na ako? Plastic ka, Mikso ha. Ngayon na may camera, pinapansin mo ako. Pero kanina, daan-daanan mo lang yung mama mo. Mikso? Hello, Kaka. Mikso, you are plastic? No. Daan-daan ka lang kanina sa akin. Di mo ako pinapansin. Tapos ngayon na may camera, naghahay ka. Hala. You put all your toys there na. Sa box. Ano kaya ang ginawa ng batang to? Bakit sobrang kalat ng kanyang kwarto? Tapos yung box na yun, hindi man yan dyan. Doon man yan sa sala namin. Hello, Micho. Tapos si Pars dito ay nagluluto. This is the pasta? Yeah. Ayan. Luto ng pasta si Pars. Punta na ako ng gym. Naantok ako, umuupo doon sa sala. Uy. Maglilinis na naman tayo nito bukas. Bukas ba? Bukas na lang kasi next day meron akong day off. One day off. Tapos may araw akong maglinis. Pero ngayon, dahil workout day ko today, kailangan nating maggalaw-galaw. Nakaupo ako dun sa sofa. Yung ang sarap ng humiga. Nangangamoy. Ano yung aking bag? Sabon. Kasi meron akong pouch na
May shampoo, may sabon. Kasi minsan doon ako naliligo sa gym. Pero ngayon, tinatamad na ako. Dito lang ako naliligo sa bahay. Ayan, maaga pa naman. Baka pag uwi natin ay andyan pa si Mixo, hindi pa yan tulog. Kailangan lang natin maggalaw-galaw. Galaw-galaw pa mo. Para mainitan yung ating katawan kasi sobrang lamig. Uy. Tapos na ako mag-gym. Ano man tong kusina? Para man tong dinaanan ng bagyo. Nagluto si Pars. Aftermath, nagluto si Pars. Ito na ang nangyari. Ganun. Napaka-kalat. Ayan, dahil siya ang nagluto. Ako ang magliligpit. Diba? Ganyan lang. Si Mixo natin hindi pa tulog. Oh my God, nagka-energy ako. Kanina talaga, ay naku, antok na antok ako. Yung gusto ko na talagang matulog. Kaya pakiramdam ko talaga na parang pipikit na yung aking mata. Umalis na ako dito at nagpunta sa gym. Para naman magising yung aking diwa. At in fairness, gumana naman siya. May energy na naman ako maglinis ng bahay. Masisigaw na doon na no. Ayaw niya daw matulog. Oh my God. Nakipag-away dun sa tatay. Kasi pinapatulog ng tatay na ayaw niyang matulog. Ano oras na? 9:30 na, hindi patulog. Ako kanina, antok na antok ako kanina. Kasi nga, konti lang yung tulog namin. Kagabi, buti pa si Pars nakatulog sila kanina, nag-nap ng 2 hours. Samantalang ako ay walang kulang sa tulog. Tapos pag maaga naman ako matulog, ganyan yan. Kahit 10, matulog na ako. Gigising ako niya ng alas 4, alas 5. So, mabuti pang matulog ng alas 11, alas 12 dahil alas 7 yung aking gising talaga, alas 6. Ayun ako po. Uy! Makakapagpahinga din tayo, malapit na. Konting is na lang. 5 linggo. Gala-gala tayo. Tapusin ko lang to. Nagagawa ko dito para ako ay makapagpahinga. Nakapaglinis din ng kusina. Na-surprise si Pars. Kasi sabi niya, bukas na daw siya maglilinis. Sabi ko, hindi ko kayang matulog na yung kusina ay makalat. Na-shock na lang siya na yung dishwasher namin ay nag-iingay na. Nilagay ko kasi yung mga madumi tapos inon ko para bukas ay i-empty niya na lang ba. Binigyan kaya ni Pars si Mixo ng gamot? Parang binigyan. Nakatulong talaga yung lagundi ay. Kasi kagabi si Mixo, grabe yung ubo at grabe yung ubo. Tapos naalala ko, meron pa siyang, I think last na yan, yung lagundi na yan. Pinainom po siya. Tapos kanina umaga binigyan siya ni Pars ng lagundi. Pagdating ko kanina, galing sa work, hindi ko siya masyadong naririnig na ubo ng ubo. I think it's help talaga yung lagundi. Bibili talaga ako ng madami niyan pag uwi namin. Yun lang, ang problema ay ang expiration date, kung gaano siya katagal na pwedeng i-stock dito ba. Kasi ito ay, kailan ba to? I think next year to siya. Asan na yun? Next year nga, June 25. So, ako'y maliligo muna. Dahil amoy pawis. Pinaglaruan ko na naman yung ating drone. Pinag-aralan ko kung paano siya gamitin. Yung paano siya i-transfer sa phone. Ngayon, naintindihan ko na kung ano yung problema. Kasi pinicturan ko, sinend ko dun sa
kapatid ko na photographer, tinanong ko ano yan kasi hindi ko talaga siya magets ano ang problema at yung sinasabi ng device. Doon, sinend ko sa kapatid ko, nag-asa ko sa kanya, bakit ganyan, hindi ma-download. Ayun, yung it's about the file lang pala, masyadong mababa yung file na naka-settings. Tapos, binasa ko ulit sa Google, nag-research ako. Ayun, kailangan lang pala i-change yung settings niya para ma-download ko sa ating cellphone. Kasi mas easy sa cellphone. Ang problema ko lang ngayon is yung DJI nga na apps, wala siya dun sa cellphone na ginagamit ko. Kasi luma siya na cellphone. Yung pang-edit ko ngayon. So, walang update. Medyo old na yung cellphone na yun, so hindi siya ma-update. Antik na nga bumili si Pars nung binasa namin, tapos bakit wala sa Samsung. Ayun, kailangan pala ng new model na Samsung. Gusto niyang bumili, sabi ko no, ayaw ko na bumili ng kung ano-ano pa. Magtiyagaan ko na lang na i-download ko siya dito sa iPhone ko, and then galing sa iPhone ko isi-send ko siya sa email, and then dun sa Samsung ko siya kukunin, tapos isi-save ko siya. Ganyan na lang. Kaya lang yung pagkuha ko sa drone, kailangan very short lang siya para mabilis lang ma-send dito sa cellphone ko through email. Ganun. Mamaya na ako magbili-bili ng bago pag nakahinga na. Hindi pa nga tayo nakaalis ng Finland. Nagganyan pa ako. Ang daming pag-ipunan. So, next time na lang yung bagong cellphone na pang-edit. Okay pa naman yung ginagamit ko. Pagtiyagaan ko lang muna yun. Kasi may mga dapat tayong unahin. So, chinarge ko yung ating drone camera. Baka bukas meron akong time. Pupunta ako sa labas. Tapos, maglipad-lipad yan at itatry ko. Mag-i-end na tayo ng ating vlog dahil ako ay inaantok habang nakaupo doon sa sofa. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. Nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today. Please like, comment, and share this video. See you po sa next one. Good night po sa inyong lahat.